kapag ang mga tao ay hindi na nangungumpisal, bakit ba takot na takot tayong umamin sa ating mga kasalanan? Takot ba tayong mahusgahan? Takot ba tayong makancel? Sasabihin niyo siguro sa akin, Father, baka kasi masyadong mabigat yung aking kasalanan. Hindi na po mapapatawad ng Diyos ang aking kasalanan. Wala na po akong pag-asa, Father. Sino nagsabi sa iyo na kaya mong sukatin ang pagmamahal ng Diyos? Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpatawad. Let's be honest, my friends, no? Cancel culture says, you're messed up. What you have done, you don't deserve a second chance. But with Jesus, the Jesus culture is this. Yes, you have messed up. Nagkasala nga kayo. But I still love you. And I am giving you another chance. Go and sin no more. Cancel culture is quick to punish. Gusto agad parusahan. Gusto agad ipahiya. Pero ang Diyos, gusto agad makita ang iyong kinabukasan. Cancel culture wants to throw a stone at you, no? But Christ wants to break the cycle. No more condemnation. Save the sinner. Ano po ba ang lesson ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo? Hate the sin, love the sinner. Ang ikondem po natin ay ang kasalanan, hindi po yung tao na nag-commit ng kasalanan. Bagkus tulungan po natin yung taong iyon na magbago. Ang problema po kasi sa cancel culture, once you are canceled, you can never redeem yourself. Para bang wala ka ng kwenta sa ating society when you are canceled. But we have a God who does not shame sinners, but saves them. Who does not condemn, but invites you to conversion. Who does not cancel, but restores. So wag po kayong matakot, wag po kayong mahihiyang lumapit sa kumpisal. Dahil sa kumpisal, naroon po si Jesus na mapagpatawad. Naroon po si Jesus na mapagmahal. We are all sinners. Hindi lang po tayo nahuli, kagaya ng babae sa ating ebanghelyo. But God is calling you now. Repent and start again. Go and sin no more.